walang ulan. Kung kailan na dumating kami dito ay biglang bumuhos dito talaga sa sa may didin dyan mga kabayan sa simento, no? Umulan yung binababaan talaga natin. Kaya sabi ko ay salamat hindi madulas at okay yung pagbaba akyat natin ngayon kasi walang ulan. Yun pala umulan dito sa bundok. Okay lang, ganun talaga. Ika nga, it's blessings dahil umulan. Ay salamat Lord. Ang aking pag-akyat ngayon baba ay sinalubong ako ng fresh na hangin. Lumuwag ang aking puso sa sobrang stress na naidulot natin, na naidulot sa ating mga recipient, mga kabayan, no, na sunod-sunod. Yes, hello. Kumusta po kayong lahat mga kabayan? Kung ako naman ang iyong kumustahin, ito, nakahinga ng medyo maluwag dito sa kabundukan dahil umulan man. Pero ang sarap sa pakiramdam na nakalanghap tayo ng sariwang hangin. Lumuwag ng konti ang ating puso na ilang linggong masikip dahil sa mga problema na naranasan natin mga kabayan na binigay ng ating mga recipient kong mahal kong Pilipinas. Yes, galing tayo sa kung saan tayo nakarating kanina para masolusyonan ang naging problema ni July. So medyo okay naman. Okay na lang. Pero yung kalungkutan at napipicture out ko pa din na hindi maalis sa aking isipan at paningin yung mukha ni Jolie mga kabayan na nag-goodbye Philippines. Kaya masakit man no isipin yung nangyari, pero wala talaga akong magagawa mga kabayan. Hindi ko na maibalik si Julie, yung mukha mismo ni Julie, pero magawaan ang paraan na kahit papaano ay hindi tuluyang maging sayang o baliwalain na lang natin yung ginawa ni Kuya July mga kabayan. So kahit papaano ay magagawa natin paraan kung paano natin pag-usapan at okay naman ay willing naman at maayos naman kausap yung or willing makipagkasundo, no, or lutasin yung problema dito kay July and yung bumili sa kalabaw po mga kabayan, no. Sabi ko nga ay i-fight ko talaga mga kabayan sa dulo ng walang hanggan. No problem sa akin. Pero nakiusap naman sa atin na kung hanggat maaari ay pag-usapan at solusyonan na lang natin. No problem. Maayos, mabait kausap, maayos, no? And tapusin na rin natin para wala nang maraming mikos-mikos na rin, no? And wala na akong magawa at maibalik si Jolie unless lang sa isang paraan na kahit hindi maibalik mismo yung mukha ni ay mapalitan man lang, no, yung kahit sabing kamukha ni Jolie. Kahit mapalitan man lang kagaya ni Jolie, no, mapakash man or kalabaw mismo ay no problem. Pero kanina napag-usapan na namin kung anong dapat gawin at i-update ko po kayo. Kaya ito, nandito tayo ngayon kay Tatay Romy. Yes, tama po yung inyong nakita ngayon. Napapunta tayo kay Tatay Romy kasi sabi ko
Gusto ko mag-relax. Gusto kong ano, lumanghap ng sariwang hangin. Dapat uwi ako ng Pangasinan mga kabayan para ilapat ko yung katawan ko kasi buong kaluluwa ko mga kabayan ay halos wala ding pahinga. Naging zombies din mga kabayan itong 2 linggong nagdaan. No, pinahinga lang ako ng konti ni Jerome, and then nasundan ni Kuya Brian, doon kay Blackie, and then after sumunod itong kay July, no? Kaya sabi ko, gusto kong i-relax. And then, isang araw lang pagitan, balita ko na naman kay Kuya Oming. Ko, ano ba to? Ano nangyayari? Sa Pilipinas kong mahal. Bakit ganire? Ay, Diyos ko. Parang gusto kong sumigaw dito mga kabayan, kalang tulog na ang mga kahayupan. Baka madisturbo ko. Kaya, wag na lang. Bukas na ng maaga. Hindi ako makasigaw-sigaw mga kabayan kasi tulog na yung mga ahas, mga palaka, mga ibon. Tulog na sila. Ayaw kong disturbuhin. No, baka gaganti sa akin mamayang gabi. Ako naman ang hindi patulugin. Kaya, sabi ko, diretso lang muna ako kay Tatay Romy. Ayaw sana nila, pero ako gusto ko dumiretso mga kabayan para makapahinga, makalanghap ko ng sariwang hangin. At eto, kasama ko na naman ngayon si Inday Erica na nag-aantay din yan sa akin ng ilang araw. Kasi, ilang araw na wala ako dito. No? 3 araw. So, 2 gabi ako wala dito mga kabayan. Ngayon, ang balita sa akin, dumating ako kanina kay Nanay Gemma. Umakyat pala dito si July. Kaya pala umakyat si July kasi naka-gasolina din. May kargang gasolina. Kaya malakas ang loob na pumunta dito at kausapin ako dito sa bahay ng tatay niya kasi nakagasolina. Kaya humarurot. Sabi daw ni Ate Gemma, saan ka? Punta ako doon. Naku, nagpaharurot daw ng mga kabayan sa sasakyan papunta dito. Dahil gusto daw ako makausap kasi binilin ko, nakausapin ko. Yun pala, no? Hindi naman niya ako nadatnan kasi nung nakarang araw pa lang ay wala na ako dito. Kahapon na siya nagpunta dito. 3 araw na ako sa Pangasinan. Hindi niya ako nakausap. Kaya kita nyo, yung damit ko nakasabayan na binigay ko kay Irap, na binigay ko kay Tatay Romy, nandun sa kanya, suot-suot niya. Siguro, pumunta dito, nabasa sa ulan, no? At, na awa si Tatay Romy, binigay na lang, or di ko alam, hiningi niya or binigay ni Tatay Romy. So, walang problema doon. Damit lang yun. Ang problema, yung kalabaw. Nakikipag-usap, gusto makipag-usap, pero tapos na. Ano gagawin sa akin? Magsuri-suri lang siya. Iyak-iyak lang siya. Diba? Nakakaloko. Ngayon, i-check ko mamaya yung pera ni Tatay Romy. Tingnan ko. Kasi ang pagkakatanda ko, 4 na tig 500 at saka 1,000 na tig 100 at 700 na tig 50 pesos or 800. So, tingnan natin kung nawala ba yung tig 500, yung tig 100 o lahat na limas. Kasi may pumuntang dito. May pumuntang janitor fish sa baluarte ni Tatay Romy. Nawala na ako ng gana as in. Totaling zero balance. Pero hindi ko idama yung mga anak ni Kuya July. No, pati si May. Kasi wala naman, inosente ang mga bata at walang kasalanan ng asawa. Kawawa pa nga ang asawa kasi binubugbog. Ito July katagalan. Sige. Gawin mo pa kami mangbubog. Ako talaga sa'yo magpakulong sa ginawa mo.
Siguro sabi niya, naku, ako na lang pupunta kay Ate Lori. Para dito na niya ako pagalitan. Eh, hindi Iharap ko rin siya sa asawa niya. Iharap ko rin siya kay Ate Gemma. Siguro bago dito pumunta, sabi niya, mag-ano muna tayo, maglasing muna tayo para pagdating doon. Baka madala si Ate Lori sa iyak-iyak, sa drama natin. Hindi, no? Kaya guilty siya. Sa sobrang guilty niya, sabi ko, akin na nga yung papel ng kalabaw. Walang maipakita. Hinahanap ko. Pirmahan, wala. Yung motor, akin na nga yung ano ng motor. Kung anong klaseng motor, kung anong model yan nabili mo. Kasi sabi mo, ang mahal-mahal niyan. Tapos nakita ko yung motor, ganyan ang hitsura ng motor. Sunod buwan, hindi niya magamit. Sira na yung gulong. Pati kadena. Hindi na makatakbo yung magaling maghanap ng pera. Hindi naman magaling mag-budget kung paano gastusin ang pera. Umuusok ngayon ang bahay ni Tatay Romy. Nagpapaano siguro. Ringas, malamok, kaya nagpapausok. Hindi ka pumunta dito? Hindi ka pumunta noong nakaraan? Hindi daw. Nagpausok siya o nagsaing na meron namang kalan, uubos na. Naku, patay tayong bata dyan kung ubos na yung kalan. Hapon na, wala nating mautusan na magbili ng nakababa na yung sasakyan. Ay, hindi pala kasi nakita ko malayo pa lang May sinasalang siguro kanin yan. Yan nakita ko, hindi pala naubusan. Siguro nagpausok lang dahil sa lamok. Kapon, ay noong nakaraan mga kabay, bago kami umuwi, piniwersa yung bintana ng bahay niya dahil ang tawag nito, yung susi na iwan sa kwarto. Merong sapa. Siyempre, mahina dahil mga 2 araw walang ulan. Or 3 araw. 3 araw siguro. Umulan pero mahina ba? Ambon, ganun. Nagsaing. Tapos nagdapog pala, nilamig siya doon. Tinan mo. Hindi tayo pinapansin. Nagtampo na naman. Mamaya na yan, sayaw muna tayo. Pa yan. Day! Kaday. Atas na. Diba? Binilagay yung yung apoy. Malamig Yan Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Ako ay may bibig na aking... Ay, buti naman kabayan. Hindi baling maubusan ako ng boses katatawa dito. No, mag-ingay ako dito. At mapagod ako sa akyat baba. Mapasaya naman ako ni Tatay Romy at mapapasaya ko rin si Tatay Romy. O, di ba? O, kararating ko lang, pero sayaw agad, happy agad. Ano niluto mo? Ano yan? Kamuchi. Ay, kamuchi? Very good ka pala. Aba. May kamuchi ka pala, Oh, tingin. Ay, ang sarap. Perfect. Perfect mga kabayan. Ayos. Ay, tawag dito,
Kasi panawagan na eh. Naghukay. Yes, nanguha pala, naghukay ng kamutsi si Tatay Romy. Ang sarap niyan. Ay! Diyan galing? Or yung kinuha natin nung nakaraan na merong, ay, yung mga naglitawan, kinuha na yung mga kabayan kasi masayang. Oo, yan. Naglitawan daw. Ganyan. Kasi sa ulan eh. Sa ulan? Oo. Sa ulan daw, bumaba daw yung mga, daanan ng tubig. Kaya wala. Tanggalin kasi masayang. Kasi pag lumitaw na siya mga kabayan, ay masira. No? Masira. Manok daw. Mabasa daw. Ilagay mo dyan. Kasi basa. O ihangay mo lang muna. Huwag ka muna magbihis kasi hindi ka naman nabasa. Ihangay mo muna. Para, ihangay mo. Yan, dyan. Huwag mo anuhin. So, ayan mga kabayan, malinis kasi sabi ko yung mga kalat namin na naiwan, maglinis ka na lang, pati yung mga gamit. So, okay naman. Nandyan pa rin yung tawag nito. Pingi ako pera. Bili ako soft drinks. Kalimutan ko. Di ako nakalimutan ko kasi umulan. Kaya pahinga na lang ako pera. Pambili. Tingnan natin mga kabayan. O di ba? Pag ginanyan mo yan. Ay, ganun ba? Parang ganun. Ay, ganun ba? Ganun. Kunwari lang, natin, nahingi tayo ng pera. Tingnan ko lang, check ko lang. Tingnan natin kasi baka na-hold up dito or Mas marami pang pera sa akin. Ako nga, pag pumunta dito, barya lang pera ko. Anong gagawin ko dito? At saka wala naman din kong dalhin maraming pera. Barya at saka yung yung pambigay-bigay ko sa kanila itong yung mga daan, 100, 50 pesos. Anong gagawin ko? Bakit magdala ko ng pera? At sige, sa lahat, ding perang dadalhin ko? Bitbitin ko dito? Na wala naman ding pera. Kaya, subukan ko kasi nadaanan to ng baka mamaya na sip-sip ng janitor fish. Ayun, puntahan natin doon baka lang siya. Hindi ko rin Ari ko. Ayan. Kumuha na sa niya, tininan niya dito niya tinago. O nakalambitin yung Ay, may payong, pati yung payong. Tinabi pala niya dito mga kabayan. Bakit hindi mo to ginamit? Ito. Nilagay mo dito. Sabi ko, iniwan ko ang isang payong para gamitin. Ganyan ang mga gamit nandito mga kabayan para iwas sa mga RET. Nandito, iniwan din yung pera yung mga kabayan. So, titinan ko talaga. I-check ko lang. Ito yung punta ko dito at malalaman ko kung sino yung anak mo punta dito, mamonitor ko kung sino yung mga anak na nangingialam dito sa pera ni Tatay Romy. Kuya, halik ka. Dito tayo. Kaya mainit. Nagdapog siya, nilamig yan kasi or lamok ang niya. Ay, ano nangyari sa kutsilyo? Ay, kala ko nawala ng Aming siya lang naman. Alam siguro din niya na darating kami mga kabayan, no? Siguro naramdaman niya na darating kami kasi nagsaing ng maraming kamutsi. Nasaingan namin ang kanin yan. Di bali, di naman mapanis yan. Pwede naman bukas. Masarap nga bukas yan. Nakabayan kung siya lang madatnan ko dito. Di ako mainis kung di nakawalis, kung walang kahoy kaysa mayroon kang asahan na gagawa. Tapos wala naman din. Okay lang sa Tatay Romy, maintindihan ko. Ako na nga. Ganito.
Saan eh? Reaction niya ko eh. Saan? Nasaan yung tatlong ganito? Binigay ko kan July. Mamitbit kang bento. Diba? Binigay daw ni July. Tatlong ganito mga kabayan. Sige, pumunta dito. Pumunta dito July? Kailan? Kailan? Mautang sa notice, kinuha niya pero. Kinuha niyang pera? Diba? Tatlong ganito. Tatlong ganito. 2,000 to. Tatlong ganito. Tapos sa makatuwid, 2,000. Tapos itong, 3,000 na to siya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, Ayusin niya iba eh. wala na. Dapat ito, 1,000 na tagwa 100 na inano ni nanay, ni Ate Ami. Tapos ito, 4 na tag 500. So, dapat 3,000. Tapos itong tagsi 50, 700. So, bawasan naman niya to ng 100. So, 600. Pero ang natira ngayon sa 3,800 ni Tatay Romy is 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 1,350 ang natira sa 3,800 na pera na ipon-ipon ni Tatay Romy na napunta doon kay July. Oo, okay na pala. Wala na? Okay na po na. Meron pang card. Na mga ATM niya na mga 0-0 balance. Tago mo na. Tago mo na. Lagay mo na doon. Tago mo na. Di ba? Hindi ako nagkamali mga kabayan. Kahapon lang yun pumunta dito Pero ang nalimas ay kaya ang lakas ng loob niya pumunta dito at tiniming niya. Alam niya kasi diyan pa lang sa magtanong na yan, nandyan ba sila ni Ate Lori? Sabihin, wala. Sabihin, wala. Ay, umuwi na sila ni Ate Lori. Kasi alam niya, bago ako umuwi, dumaan ako kay Ate Gemma. Alam niya na dumaan ako kay Ate Gemma, mga kabayan. Kaya, kinabukasan, nung umuwi kami, nung umuwi din siya, ay alam niya, pumunta dito. Humarurot daw papunta dito, lasing. Tapos, ngayon, wala. Grabe. Halos kalahati, mga kabayan, no, ang nakuha ni 1,500 ang kinuha niyang buo na tigpa 500. Kompleto Ricardos yun dahil paano mabawasan ni Tatay Romy? Halos araw-araw nakikita ko yung pera niya. Namomonitor ko pera niya. Kaya putragis talaga, ikaw July, wala ka talagang kwentang anak. Janitor fish ka talaga. Wala. Galing mismo sa bibig ni, kuha July. Kuha July. Nadamay pa yung pangalan ni Bintot. Ewan ko lang kung pumunta si Bintot. Kuha July. Si July lang. Sa damit pa lang na binigay ko kay Tatay Romy, Ang kapal talaga ng mukha ni July, no? Grabe talaga mga kabayan, as in. Pero mo? 1,350 ang natira sa pera ni tatay na 3,800 ang pera ni Tatay Romy. Hindi ko na nga dinagdagan yung mga kabayan kasi nga wala na magagawin si Tatay Romy. Saka lang ako magbigay-bigay ulit kapag si Erap lang binibigyan ko kasi wala naman itong problema si Erap Nakaraan binigyan ko ng bigas tapos pera tapos mga pagkain. Walang problema kasi wala naman tong bisyo. Binibigay sa tatay niya. Di ba, Day? Binibigay mo sa tatay mo. Yung bigas. Sino nagpasaan? Tapos, sino naghatid pupunta sa bahay? Sino nagbit-bit? Sa bigas. Abyas. Ikaw? Pero, ito, hindi ko muna binigyan kasi alam ko maraming pera si Tatay Romy. Pero wala. Yan na nga Yan ang sinasabi. Kapag wala ako dito mga kabayan, hindi talaga yung maisipan sa mga anak nila na pupunta dito.
Kasi alam naman nila anong gagawin nila dito. Wala naman sila makuha. 'Di ba? Pero pag matiktikan na naman nila na nandito ako at malaman na naman nila na nandito ako mga kabayan, mati kasi alam na binibigyan. Bigas! Marami pa tayong bigas? Abyas? Mayroon pa? Mayroon pa, ha? Nadya! Pamya! Hindi. Akala ko, mamaya na. Dagdagan po, dagdagan. Dinagdagan. Tinago daw. Kaya sabi Sabi na mi tebya, dagdagan. pag ano natin, bili tayo. Diyos ko mga kabayan, yung pera mo, bukas, bili natin bigas, ha? Bili ko na lang bigas yung mga kabayan, yung pera niya. Kaysa naman, makuha niyang janitor fish yan. Bili tayo bukas, abyas ne, pera mi ne. Kasi wala na akong pera. Kawawa ako. Wala pera. Ha? Kawawa, wala pera. Wala. Kaya ikaw na lang bili bigas, ha? Ikaw na lang, ha? Doon. Wala. Wala. Kaya walang bulsa kasi walang pera. Maksud ka ba? Maksud ka ba? Babaye? Bisa. Ay, pusa. Para na ko pusa. Mawak ka ba? Balat pusa. Ay, Tatay Romy, kanina nag-iyakan kami ni Nanay Gemma. Pagdating nito, magtawanan din kami ni Tatay Romy. Nanguha daw ako ng balat ng pusa. Mawak ka ba? Balat pusa. Meow! 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 O, diba? Patay ko doon. Nanguha daw ako ng balat ng pusa, kaya nagmistulang pusa ako ngayon. O, payag naman siya. Yung bigas niya, yung pera niya, ibili namin ng bigas. Bili ko na ng bigas, mga kabayan. Tapos ilagay ko sa pick-up. Ayaw ko rin magtambak ng pera dito. Hayaan nyo, darating yung panahon na makakuha lang ako ng timing. Bahala kayo dyan. Wala na kayo makikitang mukha ni Tatay Romy. Mga kotere. So, ayan po mga kabayan. Confirm na may naligaw na janitor fish dito. Ang tindi, ha? Mas malaki pang kinuha kaysa sa naiwan. Wala ang ibang kukuha dito. Wala. Sayang, no? Tago-tago Tatay Romy. Nako, Ate Ami. Sabi nyo, wag kukunin. Sabi ko sa inyo, eh. O at least nahuli natin ngayon kung sino ba talaga na hindi lang pala si Marwin, si July, at saka si Bentot, no? Ganyan, katindi. Sa bagay, asawa ngayon mga kabayan, anak ng mga anak, lokohin nga. Sa bagay, yung tatay niloloko nga, asawa, lahat. Basta pagdating sa ganyan, nagiging maaligalig para lang talaga matusto sa mga kabayan ang kanyang, bisyo. Ganun katindi. Ay, Diyos ko mga kabayan, di ko alam. Okay, bye muna mga kabayan kasi nandito ako para magpa-relax pero syempre, madatnan ko ganyan, hindi pa rin ako ma-relax. Diba? Bawi lang ako ulit mamaya. Inhale, exhale. So, ganun na lang.